Masayang-masaya ang buong barangay sa pag-iisang dibdib ni na Marian at Charles. Punong-puno ng tawanan ang bulwagang pinagdausan ng kanilang salo-salo. Abala ang mga bisita sa pagkain at kwentuhan habang isa-isang lumalapit upang batiin ang bagong kasal. Makikita sa mukha ng dalawa ang tunay na ligaya habang magkahawak kamay nilang pinapasalamatan ang lahat ng dumalo. Congratulations sa inyo! Habang buhay kayong maging masaya! Nakangiting bate ng isa nilang ninang. Maraming salamat po! Sabay na sagot ni na Marian at Charles. Huwag niyong kalilimutan na ang pag-aasawa ay hindi lang puro saya. Kailangan din ng tiwala at pag-unawa. Opo, tatandaan po namin. Magalang na sagot ni Marian. Napangiti si Charles at marahang hinawakan ang balikat ng kanyang asawa. Hindi ko na to papakawalan. Biro niya. Napatawa ang mga bisita habang bahagyang namula si Marian. Ikaw talaga. Mahina niyang sabi. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ang kanilang unang sayaw bilang mag-asawa. Habang dahan-dahan silang umiikot sa gitna ng bulwagan, tila nawala ang ingay ng paligid. Tanging silang dalawa lamang ang tila naroon. Napatingin si Marian sa mukha ni Charles. Hindi niya napigilang balikan sa isip ang unang pagkakataong nagtagpo ang kanilang mga landas. 2 taon na ang nakalipas. Abala noon ang palengke sa kanilang bayan. Naglalakad si Marian habang may bitbit na bayong na mga pinamili. Sa kabilang banda, bagong salta lamang si Charles sa lugar dahil sa trabaho. Habang naglalakad, hindi sinasadyang mapatingin si Charles sa dalaga. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata rito. Napansin niya ni Marian kaya napahinto siya. May kailangan po ba kayo? Tanong niya. Parang natauhan si Charles. Ay, wala. Pasensya na. Napatingin lang ako. Ngumiti si Marian. Akala ko kung ano na. Biglang nahulog ang isang supot ng prutas mula sa bayong ni Marian. Agad tong pinulot ni Charles. Hayaan mo. Tutulungan na kitang buhatin to. San ka ba uuwi? Wag na. Kaya ko naman. Pero bago pa makatanggi ang dalaga, nabitbit na ni Charles ang mabigat na bayong. Habang naglalakad, unti-unti silang nagkwentuhan. Nagpakilala ang lalaki bilang Charles at ang babae ay Marian. Napag-usapan nila ang kanilang pamilya, trabaho at mga simpleng pangarap. Nang makarating sila sa tapat ng bahay ni na Marian, tila pareho pa silang ayaw matapos ang usapan. Pwede ko bang makuha ang number mo? Lakas loob na tanong ni Charles. Napangiti si Marian. Para saan? Wala naman. Para makumusta ka. Sandaling napaisip ang dalaga bago isinulat ang kanyang numero sa isang maliit na papel. Salamat. Nakangiting sabi ni Charles bago tumalikod at umalis. Kinagabihan, naglakas loob siyang mag-text. Hi, ako yung lalaking nagbuhat ng bayong mo kanina. Hindi nagtagal ay nag-reply si Marian. Akala ko hindi ka na magte-text. Mula noon, araw-araw na sila nagkukumustahan. Magandang umaga ang unang mensahe, magandang gabi ang huli. Habang lumilipas ang mga linggo, naging malapit silang magkaibigan. Kalaunan, nauwi yon sa panliligaw. Hindi nagtagal ay sinagot ni Marian si Charles at nagsimula ang kanilang masayang pag-iibigan. Napangiti si Marian habang bumabalik sa kasalukuyan. Anong iniisip mo? Tanong ni Charles. Naalala ko lang kung paano tayo nagsimula. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Mas lalo silang napangiti habang magkahawak kamay na pinagmamasdan ang mga taong masayang nakikiisa sa kanilang pagdiriwang. Pareho nilang inakala na ang araw na yon ang simula ng isang habang buhay na kaligayahan. Hindi nila alam na darating ang panahong ang pangakong binitawan nila sa harap ng altar ay haharap sa pinakamabigat na pagsubok. Lumipas ang unang 5 buwan ng pagsasama ni na Marian at Charles na puno ng pagmamahalan. Tuwing umaga, sabay sila nag-aalmusal bago pumasok sa kani-kanilang trabaho. Si Charles ay natatrabaho sa isang grocery sa bayan bilang kahero at tagabantay ng pera. Samantala si Marian
ay namamasukan bilang tendera ng gulay sa palengke. Bagamat hindi kalakihan ang kanilang kinikita, sapat yun upang mabuhay ng simple at payapa. Tuwing gabi naman, sabay sila naghahapunan habang nagkikwentuhan tungkol sa mga nangyari sa maghapon. Kapag nakaipon tayo, gusto kong magkaroon tayo ng sarili nating maliit na bahay. Nakangiting sabi ni Marian. Ngumiti rin si Charles. Oo, tapos magkakaroon tayo ng maliit na tindahan para hindi na tayo kailangan lumayo sa trabaho. Napangiti si Marian habang iniisip ang kanilang mga pangarap. Akala niya wala na makakasira sa kanilang masayang pagsasama. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti niyang napansin ang pagbabago sa asawa. Kung dati ay maaga itong umuuwi, ngayon ay halos gabi na kung dumating. Overtime lang. Palagi nitong paliwanag. Sa una, naniwala si Marian. Pagod lang siguro talaga siya. Bulong niya sa sarili. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong dumadalas ang pag-uwi ni Charles ng 10 oras ng gabi. Minsan ay hindi pa ito sumasabay kumain at agad na pumapasok sa kanilang kwarto. Isang gabi, habang naliligo si Charles, napansin ni Marian na paulit-ulit na tumutunog ang cellphone nito. Hindi sana niya papansinin yun, ngunit isang mensahe ang biglang lumitaw sa screen. Miss na kita. Kailan ulit tayo magkikita? Parang may kumurot sa dibdib ni Marian. Nanginginig ang kamay niyang inilapag muli ang cellphone sa mesa. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Charles mula sa banyo. Nagluluto ka pa pala? Tanong nito na parang walang nangyari. Oo. Tahimik silang kumain. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Marian ang nabasa niyang mensahe. Hindi na niya napigilang magtanong. Charles? May gusto ka bang sabihin sa akin? Napatingin si Charles sa kanya. Anong ibig mo sabihin? May nagtitext kasi sa'yo. Saglit na natigilan ang lalaki bago napabuntong hininga. Katrabaho ko lang yun. Nagbibiroan lang kami. Totoo ba? Totoo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pinilit ngumiti ni Marian kahit hindi siya sure. Kahit sinabi niyang naniniwala siya sa asawa, hindi na nawala ang pagdududa sa kanyang isip. Lalo siyang nawala ng ganang kumain at nahirapang matulog gabi-gabi. Palagi niyang iniisip kung nagsasabi ba ng totoo ang kanyang asawa. Hanggang sa isang umaga, hindi na siya nakapasok sa palengke. Nilalagnas siya at halos hindi makatayo sa sobrang panghihina. Nag-alala si Charles na makitang nanginginig ang asawa. Marian! Bakit ang init ng katawan mo? Ewan ko. Nahihilo ako. Agad siyang inalalayan ni Charles papunta sa higaan. Huwag ka nang bumangon. Ako nang bahala. Nagmadali itong bumili ng gamot at lugaw sa butika. Pagbalik nito, maingat niyang isinandal si Marian bago inabutan ng gamot. Inumin mo muna to. Tahimik na sumunod ang babae. Pagkatapos ay siya mismo ang nagsubo ng mainit na lugaw sa asawa. Dahan-dahan lang. Napaluha si Marian. Akala ko wala ka nang pakialam sa akin. Napahawak si Charles sa kanyang kamay. Bakit naman? Asawa kita. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming linggo, muling naramdaman ni Marian ang dating lambing ng kanyang asawa. Unti-unti siyang napangiti. Marahil, mali lang talaga ang kanyang mga hinala. Marahil napagod lang si Charles sa trabaho. Habang pinagmamasdan niya itong nag-aalaga sa kanya, naniniwala siyang maayos pa ang lahat. Hindi na tuluyang gumaling si Marian. Sa halip na bumuti ang kanyang kalagayan matapos uminom ng gamot, lalo pa siyang nanghina. Halos araw-araw siya nilalagnat at nawawala ng ganang kumain. Maging ang simpleng pagtayo upang magluto o maglinis ng bahay ay hirap na siyang gawin. Napansin niyo ni Charles, ngunit tila hindi na katulad ng dati ang kanyang pag-aalala. Magpahinga ka na lang. Maikling sabi nito isang umaga habang naghahanda sa pagpasok. Kailan kaya ako tuluyang gagaling? Mahina nitong tanong. Huwag ka mag-alala. Lilipas din yan. Basta inumin mo lang mga ibibigay ko sa'yo.
Ngumiti si Marian kahit ramdam niyang tila wala ng init ang mga salitang iyon. Wala ng pagmamahal. Makalipas pa ang ilang araw, lalo pang dumalang ang oras na ginugugol ni Charles sa bahay. Madalas tong umalis ng maaga at umuwi ng hating gabi. Kung minsan naman, hindi na ito umuuwi at kinabukasan na lamang nagpapakita. Pasensya ka na. Marami lang talagang trabaho. Paulit-ulit nitong dahilan. Hindi na lamang sumasagot si Marian. Pagod na siyang magtanong. Pagod na rin siyang umiyak. Isang umaga, habang nakahiga siya sa kama, lumapit si Charles na may dalang maliit na bag. Aalis muna ako, sabi nito. Na naman? Saan ka pupunta? May aasikasuhin lang ako sa kabilang bayan. Kailan ka babalik? Nagkibit balikat ang lalaki. Hindi ko pa sigurado. Baka bukas. Baka makalawa. Napaupo si Marian dahil nakaramdam ng pagkahilo. Pwede bang huwag ka munang umalis? Masama pa rin ang pakiramdam ko. Sobrang lubha talaga. Sandaling tumahimik si Charles. Hindi pwede. Malaga ang lakad ko eh. Charles, huwag ka mag-alala. Babalik din ako. Yan na lamang ang sinabi nito bago tuluyang lumabas ng bahay. Naiwang nakatingin si Marian sa pintong dahan-dahang nagsara. Umaasa siyang babalik agad ang kanyang asawa. Ngunit lumipas ang isang araw, 2 araw, 3 araw. Wala pa rin Charles na umuuwi. Minsan ay sinusubukan niyang tawagan ang cellphone nito, ngunit hindi sumasagot. Nagte-text siya. Nasaan ka na? Kailangan kita. Wala ring sagot. Unti-unting nauubos ang laman ng kanilang kusina. Dahil sa sobrang panghihina, hindi na rin makapasok sa trabaho o makapunta sa palengke si Marian at wala siyang kinikita at halos hindi na makabangon mula sa higaan. Minsan, pinipilit niya magluto ng lugaw. Ngunit habang nagsasandok ng bigas, bigla siyang nahilo. Napakapit siya sa mesa. Hindi, kailangan kong lumaban. Mahina niyang bulong. Subalit bumigay ang kanyang katawan. Napaupo siya sa sahig habang hinihingal. Wala siyang ibang kasama sa bahay. Wala mag-aabot ng tubig, wala magpapainom ng gamot, at wala mag-aalaga sa kanya. Tahimik lamang ang buong bahay. Sa mga sumunod na araw, lalo siyang nangayayat. Halos tubig na lamang ang naiinom niya. Minsan ay napapatingin siya sa kanilang wedding picture na nakasabit sa dingding. Napaiyak siya. Babalik ka pa ba, Charles? Nanginginig niyang tanong, kahit alam niyang walang sasagot. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Pakiramdam niya'y nauubusan na siya ng lakas. Habang pilit siyang bumabangon upang kumuha ng isang basong tubig, biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa gilid ng mesa, ngunit tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Lord, ayoko pang mawala. Yun ang huli niyang naibulong bago siya mawala ng malay. Sa labas ng bahay, walang nakapansin sa nangyari. Nanatiling nakasara ang pinto. At habang nakahandusay si Marian sa malamig na sahig, wala siyang kaalam-alam na ang taong pinakahihintay niyang bumalik ay matagal nang pinili ang iba. Habang nag-aagaw buhay si Marian, ibang babae na ang laman ng isip ni Charles. Ang pangalan ng babae ay Osang, isang dancer na nakilala niya sa isang maliit na bar sa bayan. Maganda, maputi at palaging nakangiti. At higit sa lahat, mas bata. Sa bawat gabing magkasama sila, pakiramdam ni Charles ay nakakalimutan niya ang lahat ng problema sa buhay. Hindi nagtagal, naging magkasintahan ang dalawa. Ang swerte ko talaga sa'yo. Nakangiting sabi ni Charles habang inaabutan si Osang ng isang bagong cellphone. Nagliwanag ang mga mata ng babae. Talaga? Para sa akin to? Oo, basta masaya ka. Masayang niyakap siya ni Osang. Unti-unting naging maluho ang babae. Kung minsan ay gusto nitong kumain sa mamahaling restaurant. Maya-maya naman ay gusto ng bagong damit, mamahaling pabango o kaya'y alahas. At dahil desperado si Charles na mapasaya ito, ginawa niya ang lahat. Kahit ang mali. Bilang isa sa mga humahawak ng pera,
Sa grocery na kanyang pinagtatrabahuhan, nagsimula siyang kumuha ng maliliit na halaga mula sa kaha. Ibabalik ko rin naman, bulong niya sa sarili. Ngunit habang tumatagal, palaki ng palaki ang nawawalang pera. Hindi niya napansin na unti-unti na rin siyang nilalamon ng sariling kasinungalingan. Samantala, tila walang kapaguran si Osang sa paghingi ng kung ano-ano. Love, gusto ko ng bagong bag. Bibili tayo. At saka cellphone ng kapatid ko. Sige. Pwede rin bang mag-out of town tayo sa susunod? Napangiti lamang si Charles. Kahit ano para sa'yo. Akala niya, mahal na mahal siya ng babae. Ngunit isang gabi, habang papunta siya sa inuupahang apartment ni Osang, may narinig siyang tawanan mula sa loob. Bahagya niyang itinulak ang pinto. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nakahawak sa bewang ni Osang ang isang lalaki habang naghahalakhakan ang dalawa. Osang! Mahina niyang sambit. Nagulat ang babae at mabilis na lumayo. Charles, anong ginagawa mo rito? Sino siya? Bago pa makasagot si Osang, tumayo ang lalaki. Boyfriend niya ako. Parang gumuho ang mundo ni Charles. Boyfriend? Ako ang boyfriend niya. Napairap si Osang. Pareho kayong boyfriend. Ano? Hindi makapaniwala si Charles sa kanyang narinig. Lumapit siya sa babae. Osang, sabihin mong hindi totoo yan. Ngunit malamig siyang tiningnan nito. Anong hindi totoo? Gusto mo ng totoo? Charles, hindi naman kita minahal. Parang tinulos ng matulis ang puso ni Charles. Anong ibig mo sabihin? Pinagkakakitaan lang kita. Alam kong madali kang utuin. Nanginginig si Charles sa galit at sakit. Ilang buwan na tayo, Osang. Lahat binigay ko sa'yo. Lahat ginawa ko. Kasalanan mo yon. Hindi naman kita pinilit Hindi pa man siya nakakahinga, may isa pang babaeng pumasok sa apartment. Kasunod nito ang isang matandang lalaki. Osang, uuwi na tayo! Sigaw ng babae. Nagulat si Charles. Sino naman sila? Napabuntong hininga ang lalaking kanina'y kasama ni Osang. Girlfriend yan ni Osang. Ano? Halos mapasigaw si Charles. Napangisi lamang si Osang. Oo, may girlfriend din ako. At eto malala, may asawa ako sa probinsya. Tuluyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya'y isa siyang malaking hangal. Dahil sa matinding galit, sinugod niya ang lalaking kanina yakap ni Osang. Ngunit mabilis siyang nasuntok nito. Sunod-sunod na suntok ang tumama sa kanyang muka at tiyan hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Wala kang karapatang manggulo rito! Sigaw ng lalaki. Hindi man lamang siya pinagtanggol ni Osang. Sa halip, tinalikuran siya nito. Dugo ang muka at wasak ang kalooban. Mag-isa siyang naglakad pa uwi. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, biglang bumalik sa kanyang isip ang mukha ni Marian. Naalala niya ang mga panahong naghihintay ito sa kanyang umuwi, ang pag-aalaga nito sa kanilang tahanan at ang pagmamahal na hindi kailanman humingi ng kapalit. Bigla siyang napahinto. Napaupo siya sa gilid ng kalsada habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hinayaan ko lang siyang mawala. Gupuin ng sakit. Umiiyak niyang bulong. Wala akong kwentang tao. Iniwan ko ang babaeng tunay na nagmamahal sa akin. Lumipas ang ilang minuto bago siya muling tumayo. Punong-puno ng pagsisisi ang kanyang dibdib. Nagmamadali siyang umuwi, umaasang maaabutang buhay pa si Marian at makahingi ng tawad. Ngunit pagdating niya sa kanilang bahay, hindi niya napigilan ang mapatulala sa kanyang nakita. Hindi yon ang Marian na iniwan niya naghihingalo. May kasama pa itong lalaki. Magilas ang tindig at maayos manamit. Napatigil si Charles. Hindi siya makapaniwalang 5 buwan lamang ang lumipas, ngunit tila nagbago na ang buong mundo. Hindi makapaniwala si Charles sa kanyang nasaksihan. Ang babaeng iniwan niyang halos hindi na makatayo ay ngayon ay mukhang malusog, maayos ang pananamit at may masayang ngiti sa labi. Kabaliktaran ng buhay niya ngayon.
Katabi pa nito ang isang matangkad na lalaki na maingat na umaalalay sa kanya. Marian, mahina niyang sambit. Napalingon ang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Charles? Mabilis na lumapit ang lalaki. Paano? Paano ka gumaling? Akala ko... Hindi niya na ituloy ang sasabihin. Biglang napaatras si Marian, natakot sa dating asawa. Charles, anong ginagawa mo rito? Nanginginig niyang tanong. Iniwan mo na ako. Hinayaan mo akong mag-agaw buhay. Huminto si Charles. Marian, nagsisisi na ako. Nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Nagkamali? Napailing si Marian habang unti-unting namumuo ang luhas sa kanyang mga mata. Araw-araw kitang hinihintay. Akala ko babalik ka. Pero habang naghihirap ako, may iba ka na palang buhay. Napayuko si Charles. Sana mapatawad mo ko. Napatingin si Marian sa lalaking nasa tabi niya. Charles, gusto kong ipakilala sa'yo. Humarap ang lalaki. Ako si Dr. Aljon Magsaysay. Mahinahon itong nagsalita. Nakita ko si Marian na walang malay sa loob ng bahay. Isinugod ko siya sa ospital. Habang ginagamot siya, may napansin ng medical team na hindi pangkaraniwang resulta sa kanyang mga laboratorio. Napakunot noo si Charles. Anong ibig mong sabihin? Tumitig si Dr. Aljon sa kanya. Hindi ordinaryong sakit ang dahilan ng paghina ng katawan at resistensya ni Marian. Nanigas si Charles. Ipinakita ng mga pagsusuri na may bakas siya ng isang nakalalasong kemikal na paulit-ulit na naipapasok sa kanyang katawan sa loob ng mahabang panahon. Napaatras si Charles. Hindi. Imposible. Sa una, inakala naming aksidente lang. Pagpapatuloy ni Dr. Aljon. Ngunit habang iniimbestigahan ng kaso, nalaman naming iisang tao lamang ang palaging naghahanda ng kanyang pagkain at gamot bago at pagkatapos niyang magkasakit. Nanginginig na ang buong katawan ni Charles. Hindi siya makapagsalita. Napaluha si Marian. Naalala ko na, tuwing bibigyan mo ako ng gamot o pagkain, lalo ako nangihina. Akala ko epekto lang ng sakit. Tumulo ang luha ni Charles. Hindi ko sinasadyang umabot ng ganito. Hindi sinasadya? Matigas na sabi ni Marian. Unti-unti mo ako nilason habang nagpapanggap kang nag-aalaga. Sa sandaling yon, huminto ang isang mobile patrol sa harap ng bahay. Bumaba ang 2 pulis. Charles Rivera? Opo. Inaaresto ka namin. Ha? Bakit? Ano nagawa ko? Halos maiyak na pagprotesta ni Charles. Isa-isang binasa ng pulis ang mga reklamong isinampa laban sa kanya. Qualified theft kaugnay ng pagnanakaw ng pera sa grocery na iyong pinatatrabahuhan. At idinagdag nito, kasama rin sa isinampang kaso, ang ebidensya nakalap sa investigasyon tungkol sa sinadyang paglalagay ng nakakalasong sangkap sa pagkain at gamot ng iyong asawa. Humagulgol na si Charles. Hindi. Hindi na siya nakapalag nang lagyan siya ng poses. Habang isinasakay siya sa mobile patrol, lumingon siya kay Marian. May pag-asa pa bang hihintayin mo ako? Tahimik siyang tiningnan ni Marian. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan siyang umiling. Wala na, Charles. Ayoko nang masira ang buhay ko. Hindi ko na muling ibibigay sa'yo ang buhay at tiwalang minsan mo nang sinira. Yumuko si Charles habang tuluyang isinara ang pinto ng sasakyan. Lumipas sa mga buwan. Sa paglilitis, isa-isang iniharap ang mga ebidensya. Ang nawawalang pera sa grocery, ang mga record ng ospital, ang mga laboratory results, at ang testimonya ng mga saksi. Napatunayan nagkasala si Charles mula sa pagiging isang lalaking minsan nangakong mamahalin habang buhay ang kanyang asawa, ngayon ay nakapiit sa loob ng malamig na selda. Habang lumilipas ang mga taon, doon niya unti-unting binayaran ang bawat kasalanang kanyang ginawa. Unti-unti ring nanghina ang kanyang katawan at nasira ang kanyang pangalan.
Ang lalaking minsan nangarap ng masayang pamilya ay nabuhay sa kulungan na puno ng pagsisisi habang nabubulok ang kanyang buhay sa likod ng rehas. Samantala, ipinagpatuloy ni Marian ang kanyang pag-recover. Kasama ang suporta ni Dr. Aljon, nagsimula siyang muli. Nag-ipon siya upang mapawalang bisa ang kanilang kasal at tuluyang isara ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, pinili na niyang mahalin ang sarili at harapin ang kinabukasang malaya sa sakit, panloloko at pagtataksil. Lumipas ang ilang taon, tuluyan ang naipawalang bisa ang kasal ni Marian at Charles. Kasabay nito, nagsimula rin ang panibagong yugto ng kanyang buhay kasama si Dr. Aljon Magsaysay. Mula sa pagiging doktor at pasyente, nauwi ang kanilang samahan sa tunay na pagmamahalan. Ikinasal sila sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan, puno ng ngiti at pasasalamat. Hindi na muling naranasan ni Marian ang sakit at pangungulila sapagkat araw-araw siyang pinapahalagahan at inaalagaan ni Aljon. Natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit o nangiiwan, kundi nagbibigay ng pag-asa, kapayapaan at isang masayang bukas. Mga ka-phenoms, sa kwento ni Marian, Dr. Aljon at Charles, ating tandaan na ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa katapatan, pag-aaruga at pananatili sa oras ng pagsubok. Ang pagtataksil at kasakiman ay maaaring magdala ng pansamantalang kasiyahan, ngunit sa huli ay may kapalit na mabigat na pagsisisi at kaparusahan. Samantala, ang taong marunong magtiis, bumangon at magpatawad ay bibigyan ng pagkakataong magsimula muli at matagpuan ang tunay na kaligayahan. Mga ka-phenoms, nagustuhan niyo ba ang kwento ni Marian? Anong masasabi niyo sa pagtataksil ni Charles? Deserve ba niya ang parusang natanggap? I-comment niyo naman po sa baba ang opinion niyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muling kwentuhan, ito ang Phenom Stories.